War Cartel versus Night Warriors na merong inaalagaan na 66 win streak. Habang kami naman dito sa War Cartel ay meron ng 126 win streak. Parehas mga mama kaya sigurado basagan ng base yung mangyayari. Gaya nga nito, pag umpisa pa lang ng laban, inuubos na kaagad ng mga kasama kong foreigner yung mga base sa taas. At hindi lang yun, tingnan nyo naman yung kalaban, hindi rin ba patalo at inuubos na rin yung mga base namin sa taas. At sabay-sabay nga sila umatak. Grabe ba? Yan ang sinasabi ko kung bakit bihira ako makagawa ng content dito sa War Cartel. Dahil kahit maglagay ako ng flag sa claim target, binabanatan pa rin ang mga kasama ko. Kaya dito, sinabayan ko na rin sila kahit antok na dahil madaling araw nga nag-uumpisa yung laban dito sa War Cartel. Bawal mang trip dito dahil seryoso yung mga kasama ko dito sa War Cartel. At lalo na yung leader dahil merong inaalagaan na win streak. Kaya kailangan talaga laging seryoso sa mga attack. Gaya nga nito, nagsala nga ako dito na matinong troops na 11 pirasong taong bato para sa lasat ako dito sa War Cartel. Okay, sa mga nagtatanong, paano ba kung seryosong attack talaga yung ginagawa ko? Ito mga idol, isa ito sa mga troops composition na ginagamit ko. Simple lang pero kayang-kaya bumasak ng max stage 17. Madali lang naman siya matutunan, konting RC charge lang sabay recall at pwede na ilapag yung main troops na Road Rider at Valkyrie. Kaya tara, inumpisahan ko na nga yung attack ko dito. Mahirap na, baka maubusan pa ng mga base. Dahil tingnan nyo naman, sunod-sunod nga umaatak yung mga kasama ko sa taas. Kaya konting scout lang, sabay diretso banat na kagad. Bali dito nga, tinitingnan ko muna kung saan ko pa pwede ilapag yung hero yombot para maka-takedown kaagad ng ibang defense at the same time nakakapag-create ng funnel para sa mga Road Rider. Kaya nilapag ko na kaagad si hero yombot dito sa may taas para matanggal niya na kaagad yung mga ibang main defense na nandito sa tabi ng town hall. Kailangan lang halagaan ng imbispel si hero yombot para hindi madedo. Target ko sana dito na matanggal na kaagad ng Hirong Yombot yung isang multi-inferno tower, isang ricochet cannon at yung multi-archer tower. Kaso parang-harang naman tong bantay na Macho Papa kaya yan binabanatan pa nga ni Hirong Yombot. Pero okay lang yan, importante nakatanggal siya ng ilang pirasong main defense. At the same time natanggal niya na rin yung mga buildings na pakalagkalat dun sa may taas. Dahil ang plano, papapasukin ko na kaagad sa may town hall yung main troops ko na Road Rider kasama yung mga Valkyrie. Kaya nailapag ko na dito yung bahay ng aso sa may 9 o'clock. Para matanggal na rin kaagad ng mga robot kasama ng mga bruha at salamangkero yung mga buildings na pakalagkalat dito sa may 9 o'clock. At pwede na ilapag yung main troops ng mga Road Rider kasama ng mga Amazona at lahat ng mga hero na buwang. Tama, lahat ng hero sama-sama na sila dyan sa likod ng mga Road Riders. At diretso-diretso na sila papunta dyan sa may town hall. Diyan ko nga naisipan padaanin yung mga main troops kasama ng mga hero dahil kung makikita nyo nakatalikod yung mga first beater. Pero kailangan suportahan natin kaagad ng heal spell. Lalo na pag natikita ng mga bantay na puro puting bahulaw. Dahil hindi lahat kaya suportahan ng mga healers. Kaya kailangan talaga natin suportahan kaagad ng heal spell. At bali nilapagan ko rin pala ng overgrowth spell yung mga defense na nandito sa may baba. Para masumaba pa yung mga buhay ng mga bruha. Kasama na pati na mga salamangkero. Dahil trabaho nga nila ang matanggal yung mga buildings na pakalagkalat sa may labas. Kaso sa dami ng pwedeng hilain, yung upday pa ang hinila ng hook tower. Kaya ayun, na-force na yung ability niya na Earthquake Boots at Spiky Ball. Pero mas napaganda pa nga dahil natanggal kaagad yung mga ibang main defense na nandito sa may gitna. At dito, hindi ko pa pala na-damage yung ability ni Tatang na Eternal Tome. Inaantay ko kasi dito na palabasin ni Hirong Yombot yung mga alaga niyang Yobap. Kaso humiwalay naman si Hirong Yombot sa grupo ng mga Root Riders. Kaya tinaimin ko na lang na mawala yung effect ng overgrowth spell sa mga defense. Saka ko na ginamit yung ability ni Tatang na Eternal Dome. Kaya ayan, protektado lahat yung mga Road Rider kasama na pati si Hirong Yombot. Ang problema lang dito na masyal sa labas si Tupakin kasama na mga kambal niya pati na yung Higanteng Kalbo. Pero buti na lang nabutasan ng isang Road Rider yung pader kaya nakapasok na dito si Higanteng Kalbo. At nakatulong pa kahit papano sa mga Road Rider dahil tuluyan na nga din na dedo si Hirong Yombot. Kaya dito sigurado na nga yung 3 star sa unang banat dahil buhay na buhay pa yung mga Tupakin kasama si Tatang at yung Higanteng Kalbo. Kaya isa ito sa mga troops composition na ginagamit ko pag kailangan talaga natin magseryoso. Lalo na dito sa War Cartel, mahirap ng trip dahil inuupahan na tayo dito para alagaan yung streak. Kaya subukan nyo rin yung ganitong strategy mga idol. Simple lang, pero malaki yung chance na lagi tayo maka 3 star. Kailangan lang talaga makapag-create ng funnel sa mga Root Rider na gamit na yung RC charge. At syempre, kailangan din natin i-timing yung paggamit ng mga spells lalo na sa overgrowth kung saan natin pwedeng ilapag para hindi maghiwa-hiwala yung main troops natin na Road Rider kasama na pati yung mga buwang na hero. Bali dito nga, pagkatapos ng unang banat, diretso lipat na ako sa ibang account. Para makatuloy-tuloy na kagat ng attack habang busy pa sa asaran yung mga kasama kong foreigner dito sa War Cartel. Nag-aasaran na sila dahil kung sino daw hindi maka 3 star ay Barbie. Naloko na, mahirap magkamali dito, baka mapagkamalan pa tayong Barbie. Pero totoo talaga mga idol, pagsasabihan ka talaga dito pag bihira ka maka 3 star at kailangan mo matutunan ng ibang strategy para maka 3 star. Ganyan na sila kaseryoso sa mga laban sa Classic War, lalo na sa Clan War League.
Wala naman sila pake kung anong troops ang gamit ng iba. Mapa-spam drug man yan o spam road rider. Ang importante, laging nakaka-3-star. Pero teka, napalayo na tayo. Bali nila pa ko na pala dito si Hirong Yombot sa may taas. Target ko lang na matanggal ni Hirong Yombot yung mga ibang defense na nandito sa may taas. At tinatiming ko lang yung paglapak ng Imbispel kay Hirong Yombot para hindi madedo at para sigurado na matanggal niya yung mga ibang defense. At kung mapapansin nyo, 3 pirasong Imbispel nga lang yung dinadala ko. Dahil ayaw ko masyadong babaran si Hirong Yombot sa paglalakad. Dahil para sa akin, sakto lang yung 3 pirasong Imbispel para matanggal niya yung mga ibang defense at the same time nakapag-create siya ng funnel sa mga root rider. Gaya nga dito kung titignan nyo, natanggal niya na kaagad yung mga ibang building sa defense na pakalat-kalat sa may taas. Kaya may pattern na kaagad yung mga root rider. At dyan ko nga naisipan ilapag yung mga root rider sa may mortar para diretso-diretso na lang sila papunta sa may town hall. Kaya ibinaba ko na yung bahay ng aso kasama ng mga bruha dito sa may 3 o'clock. At para sigurado na sasama yung mga buwang na hero sa mga main troops na road rider, nilapagan ko ng mga Amazona yung mga building sa pakalat-kalat dito sa may gilid. Kaya ayan kung titignan nyo, sama-sama lang yung mga road rider habang nasa likod naman yung mga hero. Bali ginamitan ko lang ulit ng overgrowth yung mga defense na nandito sa may gilid para mas malaki yung matatanggal na kalat ng mga robot, salamangkero at ng mga bruha dito sa may gilid sa baba. Habang yung mga road rider kasama ng mga hero, sila na yung bahala sa mga defense na nandito sa may taas. At dahil nakapasok na sa may gitna yung Abnoy na BK, ginamit ko na yung ability niya na Earthquake Boots at Spiky Ball sabay gamit ng ability ni Tatang na Eternal Tongue. Kaya ayun, halos natanggal lahat yung mga defense kasama na pati yung town hall. Problema nga lang, hindi sila dumiretso sa may first Peter, kaya ayun, nadedo nga si Tatang. Pero okay lang yan dahil meron pa namang higanting kalbo at mga kambal nito pakin. Sabayan pa ni Hirong Yombot na pigil sa paglabas ng mga alaga niya ni Yobab. At dito nga kung mapapansin nyo, kung saan ko nilapag yung reinforcement ko ng machine na bahay ng aso, doon ko rin nilalapag yung overgrowth. Kaya ayan, kung makikita nyo, buhay na buhay pa rin yung mga bruha. Kasama na, pati yung reinforcement ko na mga super ipis. Kaya mas maraming buildings ang nagawa nilang tanggalin na pakalat-kalat sa may labas. Saka pala nagkandadedo nung matapos na yung effect ng overgrowth. Pero okay lang yan dahil buhay na buhay pa naman si Hirong Yombot kasama na yung dalawang hirong buwang na nasa labas. Pero buti na lang may ilang piraso pang naiwan na road rider at yun na ang tumatangki dito kay Hirong Yombot. Sabayan pa ni higanting kalbo na wala pang ambag. Nahiya ata kaya siya na ngayon nag-front dito para ubusin yung mga defense na naiwan dito kay Tigras. Kaya sige higanting kalbo, pakitaan mo sila ng malamacho dancer na pangangatawan. At ubusin mo na yung mga defense at buildings na naiwan dyan sa may loob. At hayaan mo na yung dalawang hirong buwang na magdabog sa may pader. O diba, simple attack lang pero kayang-kaya makadurog ng max stage 17. At yung isang kasama ko pala, yung panay nood sa mga ginagawa kong attack. At nasabihan niya pa nga yung isang kasama namin na Barbie dahil hindi naka 3-star. Pero syempre, biruan lang nila yon. Kaso napuna na nga ng leader dahil marami ng attack ang nagawa na hindi na 3-star. Pero normal lang yan dito mga idol dahil hindi naman napipikon yung mga kasama ko dito pag nasabihan. At gaya nga na sinabi ko sa umpisa, diretso lipat ako sa ibang account para tuloy-tuloy yung attack. Para may maabutan pa ako na base na nasa taas. Dahil kita niya naman tuloy-tuloy din yung mga banat ng mga kasama ko. Kaya pag babagal-bagal, wala talaga maaabutan. Pero teka, dahil halos parehas lang naman yung ginagawa ko dito, nagamit na yung ganitong strategy. Kaya hindi ko na masyadong ipakita yung mga nangyari sa attack. Mahirap na, baka maumay pa kayo. Anin na afang ko pa naman yung nandito sa War Cartel. Kaya baka abutan tayo ng siyam-siyam pag binaysober ko lahat ng 12 attack. Mahirap na, baka antukin pa kayo habang nanonood. Kaya ito na lang ipakita ko yung isa ko pang strategy na ginagamit. At ito nga yung mga Super Yeti at bulalakaw ni Tatang. Tama mga idol, ito pa yung isang strategy na ginagamit ko pag kailangan talaga natin magsiresolve lalo na dito sa War Cartel. Dahil meron ding base na hindi kaya matristar ng mga road rider. Kaya nag-iiba din ako ng strategy dahil nakadepende din sa base kung ano ba yung magandang gamitin na troops. Kaya kailangan matutunan din natin gumamit ng ibang troops composition dahil meron at meron talagang base na hindi kaya ni 3-star ng iisang strategy. Pero teka, balik na tayo dito sa attack ko dahil dito nga, target ko na agisa ng bulalakaw ni Tatang yung isang multi-inferno tower para kasama na sa matatanggal ka agad yung scatter shot, yung expo at yung isang rekushikano sa taas. Kaya ibinaba ko na nga si Tatang dito sa may taas, sabay tinakpan ko lang ng imbispel yung mga ibang defense at hinagis na kaagad yung bulalakaw ni Tatang doon sa multi-inferno tower. Kaya ayun, tanggal na kaagad yung mga ibang main defense kasama na pati yung walang malay na enemy queen. Kaya dyan pa lang, may pattern na kaagad para sa mga Super Yeti dahil nalinis na nga yung isang gilid ng base ni Escalat. At ibinaba ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock kasama ng isang bruha. Sabay lapag sa mga Super Yeti para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may Wizard Tower. At para sigurado na hindi iikot yung mga Super Yeti, ibinaba ko na yung Abnoy na BK. Para matanggal yan na kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may labas. At binuksan ko na nga yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok na yung mga Super Yeti papunta dito sa may Multi-Inferno Tower. Sabay lapag ng job spell para tuloy-tuloy yung pasok nila papunta sa may Town Hall. Pero matatraffic pa nga sila dito dahil sa bantay ni Askelat na maputing bakulaw.
Kaya nilapagan ko na ng rage spell para mapabilis yung kilos ng mga super yeti at mas malaking value ang makuha ng mga yetimites. Ang problema nga lang si Abnoy kinakawawa naman ng bantay na Machu Papa. Kaya ayun, ginamit ko na yung ability niya na Earthquake Boots, Spiky Ball para bago siya madedo, nabuksan niya na yung mga pader at ibinaba ko na nga yung Hirong Yombot dito sa may baba habang tumatangki pa yung Abnoy na naging kaluluwa. At si Hirong Yombot na yung bahala sa mga defense na nandito sa may baba. Pero marami pa mga main defense na nandito sa may gitna. Kaya pinalabas ko na yung mga kambal nito pakin kasama na pati yung malakasang hidandeng kalbo. Kaya ayan, nagsapaka na nga sila dito sa may gitna ng bantay na BK. Buti na lang hindi pa naubos yung mga healer na sumusuporta dito kay Tupakin. Kaso malaki yung damage ng itak ng enemy BK kay Tupakin. Kaya ayan, rinis ko na muna para hindi madedo yung Tupakin. At balik na muna dito kay Hirong Yombot dahil nirarat-rat na nga na multi-gear tower. Buti na lang nagawa pa magtago. Pero syempre saglit lang yan kaya pinalabas ko na yung mga alaga niyang Yobab para mas makatulong pa dito kay Hirong Yombot. Naubusin sana yung mga naiwang defense dito kay Askelat. Kaso nabida-bida dahil napaikot-ikot nga doon sa Ipu-Ipo at nasabugan pa nga na malaking tae. Kaya ayun, nakadamatay lahat. Buti na lang nakapasok na rin yung higanteng kalbo kasama si Tupakin. Kaya dahil dyan, sigurado na ngayon 3-star na damig na yung mga super yeti at bulalahaw ni Tatang dito sa base ni Askelat. At panay nga ang noot ng kasama ko, pati ng leader. Binabantayan nata nila kung ano ba yung mga klaseng attack mga pinaggagawa ko dito. Alam kasi nila na may YouTube channel ako at gumagawa ng content na puro kalokohan. Kaya kailangan ko muna dito gumamit ng mga matitinong strategy gaya nga ng Root Rider at mga Super Yeti. Mahirap na pag umatak ka agad na puro kalokohan baka hindi pa tapos yung attack. Nasa labas na ako ng clan. Kaya seryosohin muna natin bago tayo gumawa ng attack na buang-buang. Mahirap na, mga mamaw pa naman yung mga kalaban na inuubos na nga yung mga base namin na nasa taas. Kaya lumipat na nga ako dito sa isa ko pang account para ipagpatuloy yung attack. Nagamit pa rin yung mga Super Yeti at bululahaw ni Tatang. Simple at mandali lang naman matutunan yung mga strategy na ginagamit ko mga idol. Kaya kung hirap pa rin kayo maka 3-star sa mga high TH, subukan nyo rin gumamit ng mga ganitong troops composition. Hindi man siya perfecto pero malaki yung chance na makaka 3-star tayo. At ito na nga yung pangalawang banat gamit yung mga Super Yeti dito sa base ni Noah. Bali dito nga, target ko na matanggal kaagad ng bulalakaw ni Tatang yung mga main defense na nandito sa may baba. Kaya tinakpan ko na muna ng invispell yung mga ibang defense. Sabay hinagis kaagad yung bulalakaw ni Tatang papunta doon sa Crusher Mortal. Kaso inaantop na nga talaga ako dito. Imbes na lindol, natapon ko yung spell ng Machanak doon sa mga hero. Kaya ayun, para tulitimang yung bantay na BK at Machu Papa sa mga Chanak no maahon sa lupa. Dahil hindi ka nila mahuli-huli at kinakatay na kaagad ng mga expo, ay naantay ko na lang muna dito si Tatang na matanggal niya yung mga buildings na pakalat-karat dito sa may baba. Bago ko inilapag yung bahay ng aso doon sa may trio club at pagbalik ko nga dito kay Tatang, nakikipagsapaka na pala dito sa bantay na BK. Kaya ayan, nilapag ko na yung ninja para may pakinabang naman. Mahirap na, malaki pa naman yung damage ng itak ng enemy BK. At yung mga robot kasama ng mga salamangkero at bruha, tinatanggal na rin yung mga buildings na pakalat-karat doon sa may trio club. Kaya binuksan ko na yung pader gamit yung isang bungo na nakasakay sa tae. At hinila ko na si Tatang gamit yung isang Eudora. Isinama ko na yung Duwende, Super Yeti, Puting Bakulaw, si Tupakin at si Abnoy. Para sama-sama na sila lahat pumasok o punta dito sa may scatter shot. At para mas tuloy-tuloy sila makapasok sa loob, kaya nilapagan ko na ng jump spell. Pero may nakaabang na poison tower na pwedeng mo pabagal sa mga main troops sa Super Yeti kasama ng mga hero. Kaya tinapunan ko ng rage spell para bumilis yung kilos. Pero lumabas na nga yung bantay ni Noah na mga puting bakulaw na may kasamang bruha. Kaya tinapunan ko na ng muriatic acid bago pa magparami ng tiyanak yung mga bruha. At nailapag ko na nga kanina yung bidabidang Hirong Yombot para matanggal yung mga defense na naiwan dito sa may baba papunta sa may 9 o'clock. Pero kailangan ko tutukan si Hirong Yombot para hindi ma-dead off dahil nakaabang nga yung multi-archer tower at yung expo. Kaya para hindi madedo si Hirong Yombot, tinatago ko muna sa Invispell. Sabay balik dito kinatupakin na pinapaliguan ng ng tae ng Town Hall ni Noah. Kaya pinalabas ko na yung mga kambay niya para mabilis ma-take down yung Town Hall na ayaw tumigil sa kakahagis ng tae. Kaso panay naman ang rat-rat ang bala ng First Peter sa mga tupakin. Kaya ayan, prinis ko na muna para humababa pa yung buhay ng mga tupakin. At pinalabas ko na nga yung mga alaga ni Hirong Yombot na mga Yobab para may pakinabang naman na ubusin yung mga naiwan defense dito kay Noah. Kaya dahil dyan, naka 3-star nga ako ulit gamit yung mga Super Yeti at bulalakaw ni Tatang. O diba effective? Kaya subukan nyo na rin yung mga ganitong strategy. Kung hirap pa rin kayo maka 3-star lalo na sa stage 17. Kita nyo naman, kahit max stage 17, kayang-kaya maka 3-star kahit simpleng attack lang. Kaya lumipat na nga ako ulit dito sa isa ko pang account para isa lang ulit yung mga Super Yeti. Pero syempre, hindi ko na isasama sa voiceover dahil parehas lang naman yung mga ginagawa ko. Gaya nga ng sabi ko, mahirap na, baka maumay lang kayo. Pero marami na nga ako nalinis na base sa taas at natuwa naman yung mga kasama ko, lalo na yung leader. Ano pa ang gagawin? Isinalang ko na nga dito yung pinakamatinong troops na pwede maka 3-star. At yan nga ay 11 pirasong taong bato. Tama, yan nga ang pinakamatinong troops kaysa dun sa mga nauna. Kaya kung nahihirapan kayo dun sa mga naunang attack, eto na yung subukan nyo, yung mga taong bato.
Kaso hindi pa fully adult kaya ginamitan ko na muna ng pinagbabawal na power potion para may laban-laban naman. At yan nga ay ginamit ko para dito sa huling atake sa War Cartel. At isingit ko lang tong comment ni Idol Salsaldico. Comment niya to doon sa upload ko na puro taong bato mula stage 11 hanggang stage 17. Dahil nauna pa ngayong comment at hindi niya ata napanood yung buong video ng mga taong bato. Akala niya siguro level 1 na yung defense na mga ginamitan ko ng mga taong bato. Tama ka Salsaldico, level 1 lang talaga ang kayang i-3-star ng mga taong bato. Gaya nga dito sa base ni Dr. Bravestone, mahina pa dahil max na sa stage 17. Kaya panoorin mo muna Idol Salsaldico bago ka mag-comment. Pero hayaan na, bali dito nga nilapagan ko muna ng isang Barbie para malaman kung meron ba mga poste ng PLDC na nakatago. Buti na lang wala, kaya hinagis ko na kaagad dito yung bulalakaw ni Tatang papunta doon sa may Multi-Inferno Tower. Sabay lapad man dalawang lindol kaya ayun tanggal na kaagad yung mga ibang main defense kasama na pati yung Clan Castle. Problema nga lang dahil sa mga pisting karpentero, hindi tuloy napasama sa natanggal yung Multi-Gear Tower pati yung Crusher Mortar. Pero tiwala lang sa mga taong bato dahil naglapag na nga ako dito ng ilang piraso para may tatangki dito kito pake na kinalatkat na nga si Tatang. At ito pa yung mistake na nagawa ko dahil sa antok dahil naipalabas ko kaagad yung higanteng kalbo kasama na pati yung mga kambal nito pakin. Na dapat sana ibaba ko lang yung abnay na BK para sumama sa kanila. Pero ayos lang yan at nilapag ko na nga yung reinforcement ko na bahay ng aso kasama ng ilang pirasong taong bato para may tatangke sa mga robot at sa lamangkero. Na sila naman yung magtatanggal kaagad sa mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. Kaya dahil dyan, napilitan pumasok yung mga taong bato kasama yung 3 hirong buwang papunta dito sa may fire spitter. At tinunahan ko na nga kanina ng jump spell para makatalo naman sila papunta sa may multi-gear at scatter shot. Sabay lapag kay bidabidang hirong yombot sa may taas para matanggal na rin yung mga defense na naiwan doon sa may taas. At dahil sa nakapasok na yung upnay na BK, ginamit ko na yung ability niya na air quick boot sa spiky ball. Kaya ayun, tanggal kaagad yung mga main defense na nakapalibot doon sa may ridge tower. At binungusan ko nga na muriatic acid yung enemy yombot. Kaya ayun, puro plaka yung hinabon niya kay hirong yombot. Pero tuluyan na nga na dedo si Tatang kasama pati yung apnoy. Kaya bago pa mapiso, nilapag ko na nga yung huling twist spell sa fire spitter para hindi makatay si Tupakin. Dahil siya na lang yung pag-asa para maitik doon yung town hall habang tumatangke pa yung mga taong bato. Kaso nga lang, tinarget lock naman siya ng expo. Buti na lang, nagawa niya muna i-take down yung town hall bago pa siya tuluyan nakatay ng expo. Kaya dito napapasok yung bida-bidang hero yombot dahil siya na lang yung naiwang buhay dito para ubusin yung mga defense na naiwan dito kay Dr. Bravestone. Tama, si Dr. Bravestone, kaya sok na sok talaga sa base niya yung mga matatapang na taong bato. Sa sobrang tapang, ikinulong yung mga sarili. Pero buti na lang, buhay na buhay pa nga yung mga robot kasama ng mga salamangkero na inubos na nga yung mga buildings na pakalat-kalat sa may labas. Kaya dahil dyan at 3-star malala, yung base ni Dr. Bravestone nagamit na yung 11 pirasong taong bato. At nagulat na yung kasama kong foreigner dito sa War Cartel. Dahil ngayon lang ata siya nakapanood na naka 3-star nga sa Max Stage 17 na gamit na yung 11 pirasong taong bato. Kaso nga lang, pagkalipas ng ilang oras, ito na nga yung nangyari sa laban namin. Hindi na nga pinaabot ng kalahating araw yung laban. Dahil inubos na nga kagat lahat ng mga base sa loob lamang ng higit 5 oras. Grabe ba? Puro seryoso kasi yung mga ginagamit ng mga atak. Kaya ayan, mahaba-habang oras tuloy yung aantayin bago ulit magkaroon ng laban. Kaya mga idol, wag nyo silang gayahin. Dapat ine-enjoy lang natin yung mga laban. At gumamit din tayo paminsan-minsan ng mga matitinong troops gaya ng mga taong bato. Pero siguraduhin nyo lang na naka-offline nyo later. Mahirap na, baka hindi pa tapos yung attack nyo, nasa labas na kayo ng clan.